Mga kaibigan, welcome back po sa inyo. Maganda po yung pag-uusapan natin. NBA preseason games sa Pilipinas. Kai Sotto, pati na po yung team niya na Koshigaya. Official na po ito next season sa Division 2 na. Maglaro kaya dyan si Kai? Simulan po natin sa balitang nakita ko po dito sa One Sports. Maraming salamat po. About po ito dito sa NBA preseason games sa Southeast Asia at Pilipinas. Diba mga kaibigan, yung NBA po ngayon may mga preseason games sila na ginanap pa nga dito mga kaibigan bago magsimula season sa Puerto Rico, Canada, Abu Dhabi at China. So ito po yung nakasulat dito. NBA officials believe that a preseason game could be headed for Southeast Asia but a condition needs to be met first. NBA Deputy Commissioner Mark Tatum spoke about what needs to happen for countries in Southeast Asia like Singapore and the Philippines to host the NBA. Take note mga kaibigan, 12 years ago na po nung huli nag-host ang Pilipinas ng NBA game. Houston Rockets yan versus Indiana Pacers noong 2013. Nakasulat pa po dito, in a recent, Tagalogin ko, correct me if I'm wrong, sa isang kamakailang tawag sa international na media, inilatag ni NBA Deputy Commissioner Mark Tatum kung ano ang kailangang gawin ng mga bansang katulad ng Pilipinas at Southeast Asian country na Singapore upang muling mag-host ng NBA game. At yan nga po mga kaibigan ay dapat daw po mayroong world-class indoor arena. Ika ni Mark Tatum ang Singapore ay wala daw nito pero mukhang may plano na sila magtayo. At sa Pilipinas walang nasabi mula NBA kung qualified ba ang arenas natin dyan sa NBA games pero tingin ko ay papasok tayo dyan dahil nag-host na po tayo nitong nakaraan ng FIBA World Cup. Sana talaga magkaroon ulit ng NBA games sa Pilipinas. Ngayon, punta na po tayo kay Kai Sotto. Ang dami po talaga nagtatanong kung kailan nga ba magbabalik si Kai. Pero honestly, timing po yung kampo ni Kai ngayon. Kung kailan ito magbabalik, private na rin yung mga training at workouts niya. Unlike before na pinopost po nila. Honestly, tingin ko po talaga November 2, January. Surprise na lang yan mga kaibigan. But still, napakalapit na po talaga mga kaibigan. So ito po yung update natin sa kanya at team niya na Koshigaya. Official na po na lumabas sa Japan B-League ang listahan ng division, teams, brackets para sa susunod na season next year. B-Premier na po ang Japan B-League mga kaibigan sa 2026-2027 season. Kahapon po pala nagkaroon ng board meeting sa Japan B-League about dito sa B-Premier. Para malinaw mga kaibigan, next season ang tawag na po dito sa Japan B-League Division 1 ay B-Premier. At yun naman pong Division 2, yan po yung B1. So mga kaibigan, unfortunately, base dito sa board meeting, finalized na official na sa 26 teams po na na-qualified, nakapasok dito sa B-Premier ay wala po ang team ni Kai Sotto na Koshigaya Alpas. Pero yan, nakikita natin, andito po yung mga team ng mga kababayan natin, sila Dwight Ramos na Levanga, sila Edu. Ito, sila Kai Sotto dito na po sa Division 2 or B1 na po maglalaro ang Koshigaya next season. So ang tanong mga kaibigan, kung dito na nga Koshigaya next season, ay maglalaro kaya si Kai dyan? Para may nasabi na sa akin before mga kaibigan, yung isang Japanese media na nakausap ko na tulad ni Kai at yung mga star players ng Koshigaya, malamang ay lilipat sila ng team sa Division 1 o B Premier. At yan din po ang nakikita ko talaga. Lilipat si Kai ng team at maglalaro dito sa B Premier. Madami po siyang options yan kasi madami naman talagang kumukuha kay Kai like nung nakaraan bago siya maglaro sa Koshigaya. Mahigit 5 yung nag-offer sa kanya. Nandyan pa yung Osaka, Utsunomiya, BRX at madami pang iba. About naman po sa NBA ni Kai kung itatanong niyo sa akin, honestly mga kaibigan ay talagang hindi po ako nawawala ng pag-asa na makakapasok si Kai dito sa NBA. Eto mga kaibigan, sa 2027, tingin ko talaga mag-push ang kampo ni Kai na makapasok si Kai dito sa NBA. Dahil next year magbabalik pa si Kai dito sa Japan, grind muna siya para ready na siya sa 2027 NBA Cubs and Summer League. Bata pa si Kai mga kaibigan, para lang talaga siya mga kaibigan veterano, 25 pa lang sa 2027. And honestly, tingin ko malaki pa rin talaga ay gagaling ni Kai at ilalakas ni Kai. Kaya one day talaga makukuha din talaga dyan sa NBA. Kaya hiling ko lang supportahan po natin si Kai at kilala ko yung tunay since day 1 na sumusuporta sa kanya. Kaya maraming salamat po.